blessed morning to all of us. Okay, so ang aking babagi sa inyo, inuulit ko, Jesus' resurrection, proof, and hope. And our main text can be found in 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 26. Hindi ko na po babasahin mga kapatid, kasi napakahaba niyan. Di bale, habang ibinabahagi ko naman sa inyo, ay madadaanan natin yung mga scriptures. At hinihiling ko muna mga kapatid na magsitayo kayong lahat. Tayo po muna ay lalapit sa ating Diyos. Panginoong Diyos, banal na Ama na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng awa, ng pagmamahal. Maraming salamat kung muli na binibigyan po kami ng pagkakataon sa isang linggo na magkaroon ng ganitong pagtitipon upang pag-aralan, magpuri sa iyong Panginoong Diyos. Maraming salamat sa opportunity na ito na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Sa aming paglapit, pakalinisin mo po kami, patawarin mo po kami, Panginoong Diyos. At nawa ang aking babahagi sa mga sandaling ito ay magbigay po ng benepisyo sa bawat makikinig, Panginoong Diyos. Nawa, tulungan mo pong bawat isa sa amin, maging bukas ang puso, bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. Itago mo po ako sa iyong likuran, and let your Holy Spirit move and act in this place sa labas man o sa loob ng iglesia ito. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Uli, lahat ng mga ito ay dinadalangin namin sa iyong bugtong nanap namin, Panginoon, at tayong pagpagpintas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Inuulit ko mga kapatid, ang aking babahagi sa inyo is Jesus' resurrection, proof, and hope. This moment, nais ko ibahagi sa inyo tungkol sa pag-asang dulot ng muling pagkabuhay o resurrection sa mga naniniwala sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, uumpisahan ko kung ano ang gospel or good news. What is the gospel? Dapat sa ating mga Kristiyano, kapag tinatanong tayo nito, alam agad natin ang ating isasagot. Ano po? Tingnan natin 1 Corinthians chapter 15 verses 2 to 4. It says, "By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the scriptures." Dito ay pinipresent ni Apostle Paul ang gospel to the Corinthian church. At ang gospel ay hindi may kakaila na katotohanan na ang Panginoong Hesus ay bumaba dito sa lupa, nabuhay, namatay, at muling nabuhay ayon sa mga banal na kasulatan. Ngayon, binibigyan tayo ng Apostol Pablo ng katibayan o patunay ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. The proof of the resurrection of the Lord Jesus Christ. I will divide into two parts ang ating paksa sa mga sandaling ito. First is the proof of resurrection o ang patunay ng muling pagkabuhay. Second is the hope of resurrection o ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Okay, first part is the proof of resurrection o ang patunay ng muling pagkabuhay. Okay, number one proof dito sa ating first part na the proof of resurrection. Number one, the proof of transformed lives. Ang patunay ng mga binagong buhay. Nakikita ba natin yan sa ating sarili, mga kapatid? Na binago tayo ng Panginoong Hesukristo? Amen. Amen. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse 1, it says, "I want to remind you of the gospel I preached to you, which you have received, and on which you have taken your stand." Tulad ng ipinangaral ni Apostol Pablo sa simbahan ng Corinto, may nagbahagi din sa atin ng gospel o ebanghelyo. Narinig natin ang ebanghelyo at tayo'y nanindigan. Amen? Amen. At kapag naninindigan na tayong mamuhay para sa Panginoong Hesukristo, naranasan na natin ang pagbabago sa ating buhay. Kaya, ang unang dakilang katibayan ng muling pagkabuhay
ang katibayan ng Panginoong Hesus ay buhay ay ang karanasan ng isang binagong buhay. It transforms lives. Paano ko malalaman na ang Panginoong Hesukristo ay buhay? Dahil binago niya ang buhay ko. Amen. Paano ko malalaman na ang Panginoong Hesukristo ay buhay? Dahil nakikita kong binago niya Amen. ang buhay ko. Amen? Amen. Praise God. Yan po yung katibayan ng salvation o kaligtasan. At alam naman natin na dati tayong patay sa ating mga kasalanan at pagsuway. Pero muli tayong binuhay ng Diyos sa pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesukristo. Ephesians chapter 2 verses 5 to 6. It says, na kahit itinuring tayong patay dahil sa ating mga kasalanan o dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay, kasama ni Kristo, para maghari tayong kasama niya sa kaharian ng langit. Amen? Okay, number 2 proof. Dito sa ating first part, na the proof of resurrection. Number 2, the proof of the Word of God. Ang patunay ng salita ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 4. It says, Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures. Ang salita ng Diyos ang isang patunay ng muling pagkabuhay. Recorded and documented yan since 2,000 plus years ago. Si Lucas sa pagsulat ng Aklat ng Mga Gawa o Book of Acts ay nagsasalita tungkol sa patunay ng muling pagkabuhay o resurrection. Acts chapter 1 verse 3, sabi dito, pagkatapos ng kanyang pagdurusa, nagpakita siya sa kanila, kanino? Sa kanyang mga alagad, at nagbigay ng maraming katibayan na siya ay buhay. Pagkatapos na mag-resurrect ang Panginoong Hesus mula sa mga patay, ay nagpakita siya sa loob ng ilang araw? 40 days sa kanyang mga alagad. Mayroon tayong patotoo o proof, hindi lamang ang mga binagong buhay or proof of the transformed lives. Ngunit mayroon tayong patotoo ng salita ng Diyos. At ito ay napakatibay na proof dahil ang Biblia ay siya lamang ang Holy Word of God. Amen. Wala nang iba. At ito lamang ang nagsasabi ng katotohanan. Amen? Amen. Pinagtitibay ng Biblia na siyang salita ng Diyos ang muling pagkabuhay ni Kristo. Napansin nyo? Laging sinasabi sa ating binasa, according to the Scriptures. Ayon sa banal na kasulatan, walang iba kundi ang salita ng Diyos na nasa Biblia. At ito ay nagpapatunay ng resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Okay. Number 3 proof sa ating first part na the proof of resurrection. Number 3, the proof of the empty tomb. Ang patunay ng walang laman na libingan. Okay. John chapter 20 verses 1 to 2. Early in the morning, on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene came to the tomb and saw that the stone was moved away from the entrance. She ran at once to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, gasping for breath. They took the master from the tomb. We don't know where they put him. Akala ni Mary Magdalene ay may kumuha sa katawan ng Panginoong Hesukristo doon sa kanyang libingan. Ang itsura kasi ng libingan nila noon ay sinasaraduhan ng malaking bato at may malaking butas na pwede kang pumasok sa loob. Kaya ang ginawa ni Mary Magdalene nang nakita niyang naalis yung bato sa libingan, ay dali-dali siyang tumakbo kina Pedro at Juan na sinasabi, kinuha nila sa libingan ang Panginoong Jesus, pero hindi. Kaya dali-dali rin pinuntahan nila Pedro at Juan ang libingan ng Panginoon. Pero ano ang kanilang nakita? Ang nakita nila yung mga nakakalat na telang lino. Ano po? At yung damit na inilagay sa kanyang ulo na nakatiklop sa
isang tabi. Kasi binabalot nila ng telang lino ang mga patay noon bago ilagay sa libingan. Okay, so John chapter 20 verse 8. Pumasok din ang alagad na ang unang dumating sa libingan at kanyang nakita at siya'y naniwala. Nang nakita ni John the Beloved ang empty tomb, ay naniwala siya. Ang walang laman na libingan ay ang patunay ng muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Okay, number 4, proof. Dito sa ating first part na the proof of the resurrection. Number 4, the proof of the eyewitnesses. Ang patunay ng mga nakasaksi. 1 Corinthians chapter 15 verses 5 to 8. Sabi dito, at siya nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nakita rin siya ni Santiago at ng lahat ng mga apostol, sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng di kapanahunan. Ito na siguro ang pinakamatibay na katibayan sa resurrection dahil may nakakita o nakasaksi sa mismong pangyayari at mahigit ilang katao? Mahigit 500 na katao. Napakaraming nakasaksi mga kapatid. Kumbaga sa korte, ito ay totoong-totoo dahil maraming witnesses. Hindi lamang ang mga mismong alagad ng Panginoon ang makakapagpatunay sa muling pagkabuhay ng Panginoon, pati nga kay Apostle Paul ay naka-encounter niya personally ang Panginoong Jesucristo. Saan? Doon sa Damascus Road. Even after His resurrection. Yan yung panahon na inuusig pa ni Paul ang mga Kristiyano. Kaya, nariyan ang katibayan ng karanasan or the proof of experience, the transform lives. Ang katibayan ng kasulatan, the proof of the scriptures. Ang katibayan ng walang laban na libingan, the proof of the empty tomb. Ang katibayan ng mga nakasaksi, the proof of the eyewitnesses, at kasama na rin si Apostol Pablo. Ang lahat ng ito ay patunay na ang katotohanan ng muling pagkabuhay ay hindi mapasisinungalingan. Sa katunayan, ito ay isa sa mga pinakamahusay na napatunayang katotohanan ng sinaunang kasaysayan o ancient history. Amen? Remember this mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo ay bumangon mula sa mga patay. Jesus rose from the dead at ito ay totoong-totoo. Amen? Iyan ay isang napakalaking katotohanan na hindi mapabubulaanan ng sinuman. Pero sa kabila nito mga kapatid, kahit na maraming proofs and testimonies ang resurrection ng Panginoong Jesucristo, ay may mga ilan pa rin na itinatanggi at kinukutya ito. Okay, tignan natin 1 Corinthians chapter 15 verse 12. Sabi dito, ngayon, kung ipinapangaral namin si Kristo'y muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhayin muli ang mga patay? Para sa mga hindi naniniwala sa resurrection o muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, ay hindi rin naniniwala na mayroong eternal life or life after death. Pero para sa mga Kristiyano, ay binibigyan tayo ni Apostol Pablo dito ng pag-asa dahil sa resurrection. Kaya kung naniniwala ka sa muling pagkabuhay, ang pag-asa na mayroon tayo ay kamangha-mangha. So amazing mga kapatid. Bakit? Hindi ba nakakagalak na pagkamatay natin ay alam nating makakapiling natin ang Diyos? Amen. At mabubuhay tayo magpakailanman. Pero para naman sa mga hindi naniniwala, ay nakakatakot ang kanilang kahihinatnan. Dahil hindi nila alam ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Ayon sa Biblia, ang sinumang hindi naniniwala at sasampalataya sa Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tayong tagapagligtas ay mapapahamak
at walang buhay na walang hanggan. Amen? Okay. Second part natin, mga kapatid. Second part is the hope of resurrection. O sa Tagalog, ang pag-asa ng muling pagkabuhay. Okay, number 1 dito sa ating second part na the hope of resurrection. Number 1, there is life after death. May buhay pagkatapos ng kamatayan. Okay, 1 Corinthians chapter 15, verses 13 and 18. It says, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. If Christ has not been raised, then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Sinasabi ng mga talatang ito na kung walang pagkabuhay, kung gayon kahit si Kristo ay hindi muling nabuhay. At kung si Kristo ay hindi muling nabuhay, ay lilitaw ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya ay napahamak. Tandaan, kung walang muling pagkabuhay, kung tayo ay mamamatay, ay hanggang doon na lang. No existence. No eternal life. Kung gayon, ang lahat ay kamatayan na lang ang naghahari kung walang eternal life. Di ba, nakakalungkot yun, mga kapatid, walang buhay. Ano po? But, the good news is, alam natin at lubos tayong naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. At kung si Kristo ay muling nabuhay, ang mga sumasampalataya sa Kanya ay bubuhayin mula sa mga patay. 1 Corinthians chapter 15, verse 22, it says, in Christ, all will be made alive. Amen? Okay. Number 2, dito sa ating second part na the hope of resurrection. Number 2, resurrection gives power to our preaching. Ang muling pagkabuhay ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ating pangangaral. 1 Corinthians chapter 15, verse 14, it says, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kung walang resurrection o muling pagkabuhay, ay walang gospel or good news. There's no message of salvation. There's no message of grace. And there's no message of hope. If there was no resurrection, there is no Savior. At lahat ng kanyang claims ay kasinungalingan. If there was no resurrection, our preaching or message is useless. If there was no resurrection, there's no message. Ano pa ang ipipreach namin kung ganun? Kahit pa mag-preach ako ng mag-preach ng salvation, pero kung walang life after death, para saan pa ang message ko? Amen? Ganon ka-powerful ang message ng resurrection. Praise God. Ngunit, dahil si Kristo ay bumangon mula sa mga patay, mayroon ng transformation power and hope in our preaching. Praise God. Gamitin ang salita ng Diyos at magsalita sa mga tao because there is power when you speak the word of God. Ang ating ipinapangaral ay si Jesus na buhay, hindi patay. Amen? Okay, number 3 dito sa ating second part na the hope of resurrection. Number 3, resurrection validates our Christian faith. Ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay sa ating pananampalatayang Kristiyano. 1 Corinthians chapter 15, verse 14 again. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Kung walang muling pagkabuhay, ay ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Inuulit ito ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 17. It says, and if Christ has not been raised, your faith is futile. Ano ibig sabihin nun? Walang saysay o walang halaga. At napakahalaga ng faith, mga kapatid. Bakit po? Dahil dito nga tayo naligtas. You are saved through faith in Christ. Sinasabi dyan sa Ephesians chapter 2, verses 8 to 9. Hindi ko na po babasahin yun. Kaya, once na nawala ang pananampalataya ng isang tao kay Kristo, ay delikado na yan, mga kapatid. At ito rin ang definition ng faith sa Bible. Hebrews chapter 11, verse 1. It says, now faith is the confidence
in what we hope for and assurance about what we do not see. Sa Tagalog, ganito ang pagkakasabi. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Maliwanag, mga kapatid? Praise God. Maaari tayong manalangin sa pamamagitan ng pananampalataya. Mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Magpahayag sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit? Dahil mayroon tayong pananampalataya sa resurrection ng ating Panginoong Hesukristo. At kung gayon, tayo rin na sa Kanya ay magre-resurrect pagkamatay natin. Amen? Mayroon ba tayong ganong pananampalataya? Amen! Yes, God. Okay, number 4, dito sa ating second part na the hope of resurrection. Number 4, the resurrection validates our witness. Ang muling pagkabuhay ay nagpapatunay sa ating patotoo. 1 Corinthians chapter 15, verse 15. It says, more than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that He raised Christ from the dead. Ano nga ulit ang isa sa mandate o command ng Panginoong Hesukristo sa Matthew chapter 28 verse 19? Sino pong nakakaalala last Friday? Praise the Lord. Go therefore and make disciples of all the nations. Amen? Lagi natin tatandaan yan, mga kapatid. Sinabi ng Panginoong Hesus ito, una sa kanyang mga alagad doon sa Mount of Olives. Then sa lahat na ng mga Kristiyano, walang exempted. Mandate na ito sa atin to reach out others. Nadalhin ang gospel o ebanghelyo sa lahat ng mga bansa. Naisip ba natin, mga kapatid, bakit kaya nandito tayo ngayon sa KSA? Sa work lang ba? Or do you believe na may plano ang Panginoon na gamitin Kanya to reach out others dito? Amen. Amen? Praise God. Ginawa niya tayong witnesses o mga saksi sa Kanya. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. That's the gospel. Bakit natin ito ipinapatotoo sa iba? Dahil sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang kaligtasan tungo sa Ama. Very familiar verse. John chapter 14 verse 6. Ano sabi niya? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Ano po? Kaya napakahalaga na makilala at sampalatayanan ng iba ang Panginoong Hesukristo. Ano? Familiar verse again. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Sabi din niya, John chapter 11, verses 25 to 26, very familiar verse again. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Amen. Amen. Ang lahat ng sumasampalataya ng totoo sa Panginoon Hesukristo, ang sabi niya, mamamatay man physically, ay mabubuhay magpakailanman spiritually. And that is our hope. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Sabi dito, ngunit ngayon, si Kristo'y muling nabuhay, binuhay, ito'y katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Nakita natin, mga kapatid, ang katibayan na mayroon talagang resurrection or life after death ay ang mismong resurrection o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo mula sa mga patay. Amen? Amen. And proven na yan since in the ancient history, recorded and documented at maraming mga nakasaksi katulad sa ating first part kanina. Okay, number 5, dito sa ating second part na the hope of resurrection. Number 5, resurrection breaks the power of sin and death. Sinira ng muling pagkabuhay ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. 1 Corinthians chapter 15 verses 17 and 21. It says,
And if Christ is not risen, your faith is futile. You are still in your sins. Verse 21 sa Tagalog ko babasahin. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. The Lord Jesus conquered sin and death of His finished works on the cross. Amen? Kaya lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon din ng resurrection. Praise God! And until now, very effective pa rin ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo para sa mga tatanggap sa Kanya. Amen? Para sa mga sasampalataya at hihingi ng kapatawaran sa Kanya. Dahil sa ginawa niyang minsang pag-aalay sa krus at do'y nabubog ang Kanyang banal na dugo. At siya'y nabubuhay magpakailanman. Praise God! Amen. Ang Panginoong Jesus lamang ang solution sa napakalaking problema ng tao. Ano yun? Walang iba kundi ang kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan, ito ay kamatayan. Ngunit the good news is, we have a good God. Merciful, graceful, and great loving God. Romans chapter 6 verse 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Ang Diyos mismo ang nagbigay ng solution sa ating napakalaking problema. At iyon ay ang Panginoong Jesucristo. At ito ay libre. Praise God. Ang kaloob ng Diyos, sabi nga niya, ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen? Kailangan lang sampalatayanan siya ng tao ng buong puso, pero hindi lang dyan dapat nagtatapos. Kailangan magpatuloy sa paglilingkod. Amen? Praise God. Remember this, Jesus surpassed sin and death. 1 Corinthians chapter 15 verses 54 to 57. Sabi dito, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan, nalumpig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Praise God! Maliwanag na kung walang Panginoong Jesus sa ating buhay, ay hindi tayo magtatagumpay. Amen. Hindi rin tayo mabubuhay muli kapag wala ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Amen? Ang panghuling point natin dito sa ating second part, na the hope of resurrection, number 6, resurrection makes the believers full of hope and joy. Ang muling pagkabuhay ay ginagawa ang mga mananampalataya na puno ng pag-asa at puno ng kagalakan. Nakikita kaya yan sa atin, mga kapatid? Amen. Praise God. Pansinin natin, 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Sabi dito, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, sabi dito sa ating binasa, tayo na ang pinakakawawang tao sa lahat ng tao. Bakit? Kung hindi rin lang tayo naniniwala sa resurrection o muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, ay tayo ng pinakakawawang tao sa lahat ng tao ayon sa kasulatan. Dahil ang ending lang naman ay kamatayan lang. Pero kung tayo ay naniniwala sa resurrection o muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, ay tayo na ang pinaka-highly favored, blessed, full of hope, and full of joy na tao sa mundong ito. Amen? Ang sarap isipin na pagkamatay natin, ay alam natin kung saan pupunta ang ating kaluluwa. Alam ba natin yun, mga kapatid? Amen. Doon sa langit kasama ang Diyos at mabubuhay tayo
magpakailan-kailanman. Amen? Amen. Because the resurrection, we have hope. We have joy. We have a kingdom. We are going to live forever. Praise the Lord. Tignan mo nga yung katabi mo, mga kapatid. Sabihin mo sa kanya, you are highly favored. And blessed. Okay. 1 Corinthians chapter 15, verses 22 to 26. It says, for as in Adam all died, so in Christ all will be made alive. But each in turn, Christ the first fruits, then when He comes, those who belong to Him, then the end will come, when He hands over the kingdom to God the Father, after He has destroyed all dominion, authority, and power, for He must reign until He has put all His enemies under His feet. The last enemy to be destroyed is death. Ganyan ka-powerful ang ating Diyos. At siya ay buhay. He is the living God. Amen? Kahit ang kamatayan ay lulupigin o wawakasan niya. Praise the Lord. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, the Lord Jesus is real. Amen. The resurrection is real. Amen. At may pag-asa para sa mga naniniwala sa Panginoong Jesucristo. At iyan ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na mabuhay at mamatay para sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Napakarami na akong nababalitaan ng mga Christian missionaries na pinapatay sa iba't ibang lugar. Sa lugar ng China, Islamic country, India, Pakistan, at iba pa. They were persecuted and tortured because of their faith in Christ. Napakarami ng mga Kristiyano ang nag-alay ng kanilang buhay para sa Panginoong Jesucristo. Century after century, individual after individual, ang mga Kristiyano ay nabuhay at namatay sa pag-asa na mayroong buhay o resurrection pagkatapos ng kamatayan dahil sa pananampalataya sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kung ikaw man ay inuusig sa pananampalataya mo sa Panginoong Jesucristo, remember this, you will live forevermore after death. Amen. Praise God. Ngayon ay may pag-asa, may kagalingan, may kapayapaan, at kagalakan dahil ang Panginoong Jesus ay nabubuhay magpakailan-kailanman. Amen? Jesus Amen. Amen? Amen. At dahil nang ikaw rin ay mabubuhay magpakailanman, kasama niya doon sa kanyang kaharian. Amen. We must activate the resurrection power. How? We must activate the resurrection power in us. How? By allowing Jesus Christ to come into our lives as our Lord and Savior. And that is the resurrection power. Praise God. Nais ko pong magsitayo kayong lahat, mga kapatid. To activate the resurrection power, we must allow that Jesus Christ will sit on the throne of our hearts. Amen? Sa lahat ng sitwasyon, mga kapatid, in every situation, let us apply the name of Jesus. In all our situation, let us apply the blood of Jesus. Until now, mga kapatid, napaka-epektibo po ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala pong expiration yan, mga kapatid. Ano man yung mga sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, let us lay down on the field of Jesus. Let us apply His name, His blood to our lives, mga kapatid. Ano man yung kinakaharap natin ngayon na mga sitwasyon, ganyan ka-powerful ang resurrection power. Amen? Ano man yung something dying in our lives, something dying in our hearts, relasyon man yan, financial, ano man, faith, health, may napipil ka ba na something is dying in your life? Today, we need to declare
We need to claim. Let us allow Jesus to come into our lives to activate this resurrection power, mga kapatid. Amen? And this is our only living hope. Yes, Lord. Pagkamatay natin, napakasarap isipin, mga kapatid, na makakasama natin yung ating pinaglilingkuran. Kaya tayo nagpapagal dahil sa Kanya, mga kapatid. Yan po yung hope na meron tayo, mga kapatid. Yung merong life after death. Hindi yung mamamatay lang tayo, then no existence. No life after death. Pero ang hope natin, mga kapatid, yung buhay na walang hanggan. At mabubuhay tayo magpakailanman. Amen? Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Diyos na buhay, mga kapatid. Ano man, isipin natin, mga kapatid, may namamatay ba or nanghihina sa iyong buhay ngayon na kailangan na ma-resurrect sa iyong buhay. Amen? All you need, no other than Jesus Christ. Apply His name and apply His blood. Amen? Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa mga sandaling ito. Napakabuti mo po, Panginoon. Thank you, Lord, na nire-remind po kami. Pinapalakas mo po kami, Panginoon. Binibigyan po kami ng realization na makita namin yung lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. Sometimes, hindi namin namamalayan na may namamatay na pala sa aming relasyon, sa aming pananampalataya, sa aming paglilingkod, sa aming kalusugan, Panginoon. Pero we rely on you. We are allowing you to come into our lives. Amen? Amen. Yes, Lord, napakabuti po ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya lagi nating tandaan, mga kapatid, we are serving the living God. Hindi po patay. Amen? Praise the Lord. Praise God. Amen. Ganda na binahagi ni Pastor, no? Yung sermon niya na yun. Kasi sabi ko nga kanina, lahat naman ng sinisermon ni Pastor sa akin is tumatalos. Ngayon naman is natatamaan naman ako kasi minsan kasi is nawawala yung init ko yung sa Panginoon. Kung yung hindi tulad nung yun nga yung sabi ni Pastor yung bago is excited ako na magbasa ng Bible, nagsishare. Pero yung these few days, minsan kasi na parang mas naano ako sa yung sa pahama kasi yung ML na yan eh. Kaya parang nawawala din ako sa focus nung pag-ano. Pero may sinasalihan din naman ako na group din to siya, international din. Sali-sali din to mga Taiwan, tapos meron din Korea, Philippines. Meron kaming group na Bible study, meron siyang ano. Pero ang nano din namin is tungkol din sa resurrection of God. Amen. Pero wala nga nakapagsabi kung kailan nga pagbabalik ng Panginoon. Kaya yun lang ang sinasabi din namin doon is keep your hope, your faith. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yung pagbabalik. Dapat ano natin yung pananampalataya sa Panginoon, pagtibayin natin. Kaya mga kapatid, alam natin nung dumaranas din tayo ng pagbagsak. Yung ating faith sa Panginoon is bumabagsak. Dapat kailangan natin painitin yun. Bili tayong gasol, LPG, meron naman dyan. Painitin natin yan. Pray tayo mga kapatid. Sama-sama tayo mag-pray. Although hindi namin kayo nakakasama sa ating online BS, pero hindi kayo nawawala sa aming prayer. Mag-isa ating kapatiran na nawawala dito. Yung mga kapatiran nating nanlalamig. Pinag-pray pa rin natin yan kasi family tayo eh. Amen. Kaya sabi nga ni Pastor, dapat sabay-sabay tayong pumunta, kasama natin ng Panginoon, magkita-kita rin tayo sa ating hinahangan nating eternal life. Amen. Hindi lang sa ating mga kapatid, kundi sa ating pamilya din. Amen. Sakit kasi sa ano. So, maraming salamat din Pastor Don kasi sa yung sa iyong paggabay sa buong Giselle kasi
Although, nalalamig yung mga kapatiran, nandiyan ka pa rin, kapatibay na nalagay sa akin. Amen. Kaya, dito na, nagtitestimony na ako. Kasi, ah, kasi, unang-una din, gusto ko rin na family ko is, guide ko rin sila patungo sa katotohanan. Pero ang hirap kasi is parang, tulad nga ng pangalawang kapatid is, ano talaga siya, yun talaga yung, pag nagbibigay ko ng verse dun sa kanila, kasi may group kami ng family ko, magbibigay ko ng verse, magbibigay ko ng paliwanag tungkol sa katotohanan, is parang kinukuntal din nila bakit, bakit kailan ka is lumakit ilang katoliko, bakit lumiliko ka. Sabi ko, hindi ako lumiliko, kundi itinutama ko lang kung ano yung nasa puso ko, kung ano yung katotohanan ng Word of God na binibigay ni Jesus Christ or sa Panginoon natin. Kaya sabi ko sa kapatid ko, malalaman nyo rin ang katotohanan kung gusto nyo maging tulad ko, nandyan yung Bible, magbabasa din kayo. Kaya sabi ko sa kanila, although hindi ko naman kayo pinipilit, pero nasa sa inyo na rin yan kasi malaki naman kayo, marunong na rin kayong intindi. Nasa sa inyo na rin yan. Kaya, Pas, maraming salamat, Pas. Amen. Mas lalong tumitibay ang GCL dahil sa iyo, dahil sa mga elders, at sa kapatiran na laging naandito sa atin. Lord. Sa mga prayer natin, nagpapatibay ito. Maraming salamat mga kapatid. So, huwag tayong panghinaan ng loob. Kasi alam natin na pagbabalik ng Panginoon, na hindi din tayo, alam niya na hindi tayo pababayaan dahil alam niya kung anong ginagawa natin. Yun nga sinabi ni Pastor, umayo din tayo. Share the Word of God. Kasi may time din na may makikita tayo dyan, gusto niya akayin. Pero nawawala tayo ng lakas ng loob. Ibig sabihin nun, wala sa atin pa yung wala sa atin sa Panginoon, kundi kung nandyan may nakikita tayo na hindi pa nampalataya, tibayin natin ang loob, alam natin nandyan ang Panginoon, palakasin natin, kuhanin natin yung Espiritu niya. Amen. Para kapit natin sa Panginoon. So, maraming salamat muli kapatid, maraming salamat sa prayer. Amen. Pagpatibay sa atin, lalo na sa BS natin, every Monday. So, ngayon po ay dadako tayo sa ating testimony. Hindi pa ba yung testimony? Second testimony. Second bro, Rolando Aguilar, bro. Sana bro, ikaw lang namin. Naging second ka na, bro. Praise the Lord. And Fruit of labor. Amen. Magandang hapon mga brother at You sisters. know? Hello! Hi! Ito, pantatlong testimony ko. Makapaalam na itong mukha. Hindi kina-joke-joke lang. Para big enjoy naman tayo lahat. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, no? Mga brother at sister. Maraming salamat po sa umay kapal na ginabubayan tayo ngayon. Pumunta tayo dito ulit sa ating pagtitipon. At maraming salamat po sa family DCL. Binilog kami po ako at saka sa aking mga brother. Maraming salamat po. Ang issue ko ngayon yung sa side ng sa family ko sa Pilipinas. Kasi lahat naman tayo siguro may mga problema, di ba? Hindi naman siguro na wala tayong problema. Lahat naman may problema. Ang i-share ko lang po yung sa asawa ko na last month ako nagreklamo sa akin na naindayan dito yung nararamdaman niya dito sa kanila sa nagpatingin siya ng doktor, sabi ko, paano ka? Pa-laboratory ka. Okay naman yung ng laboratory, parang normal naman. Sabi ng doktor, paano ka ulit? Pa-ultrasound. Ang resulta, parang may nakita na lang dito sa loob. Pinasabi ng doktor, ang pinaka-the-best, magpa-CT ka full abdomen. Ngayon po, sabi ng asawa ko, mahal daw magpa-CT scan sa amin. Siningal sa ng hospital ng 32,000.
Yung time na yun siguro yung nakaraan na, alam niyo naman nangyari sa akin na praputi status ako na sabi ko dubli-dubli tong ano sa akin. Pero sige lang, plan tayo, mawala ng pag-asa. Standard si God. I-ano na natin lahat sa kay God. I-surrender natin sa Kanya kung ano man ang mga problema natin. Lahat, i-ano natin sa Kanya. Siya lang ang mag-provide sa atin. Huwag lang tayo makalimot pag tumawag sa Kanya. Yung after that, mga siguro last week, dumating yung result sa yung tawag man yung sa CT scan. Sabi ng doktor, yung nakita dito, hindi naman siya totally minor lang. Kaya binigyan kita ng mas nabis dito ng gamot na para mawala niyo. Praise God po, may gamot binigyan ng doktor sa tao. Tinatanong ko sa kung ano nararamdaman niya. Sabi niya pa, okay naman, hindi na masyadong masakit. Sabi ko, sana po, tuloy-tuloy niya pagtikman ng gamot ng ganyan. At saka, yun na po ang gamot na mawawala na yung sakit niya. At saka, kung ano man namang dumating sa ako ng ating buhay mga kapatid, kailangan po natin, huwag tayo tumingin mas taas, huwag tayo magkalimot. At saka maraming salamat po sa GCL Family, lalo na kay Pastor Rocky, na walang nasawang tumayo dito sa kita, magpalaganap sa pagpuro ng daan para patungong sa daan. Maraming salamat po sa inyo lahat at welcome po ako dito. Lahat po tayo, maraming salamat po sa inyo po. Yes. Acknowledge po sa prayer request mo ba yan? Complete healing, ha? Okay. I-testify ko lang po yung favored ng God sa akin this week. So, ako po yung binigyan po ako ng Lord ng napakagandang blessing. Yung yung favored sa akin ng God kasi medyo struggle talaga ako sa trabaho eh. Tapos every morning talaga bago ko mag-start ng trabaho ko, nagpipray talaga ako na Lord, sana maging maayos yung trabaho ko ngayon, na sana kahit konting pagalit, sabi ko, tatanggapin ko. Hindi dito yun Siyempre minsan hindi natin maiwasan na i-correct tayo. Pero yung mga napag-aaralan kasi natin ng correction, yung pagbibigil sa sarili, tinatry natin yun i-absorb sa ating mga puso para at least ma-learn din tayo. So, yun, yung favor ni God sa akin na every time na nagpipray ako sa kanya ng guidance niya every morning sa trabaho. Thank God kasi naayos ko yung trabaho ko kahit papaano na napufulfill ko yung gusto ng boss, yung trabaho ko naayos ko, naayos siya in the flow ba. So, nararamdaman ko na yung Lord kasama ko. So, doon ko tinitestify na yung prayer is the best po talaga. Pag every time na, di ba nga sabi nga nila na lahat ng ginagawa ko dapat binibigay mo sa Diyos para maging tama lahat ng ginagawa mo. So, sabihin na natin may konti na failure, konti lang, pero may improve natin siya later on. So, yun lang po, yung favor na binibigay sa atin ng Lord, every day, basta ibigay lang natin sa Kanya lahat. So, binabalik ko po lahat ng mataas na papuri sa ating Panginoon. Maraming salamat. So, tulad po ng first Friday na naman ang ating So, habang kayo po ay bubuha ng ating mga elements, paano ko lang, makwento ko lang, nung bata pa ako, siyempre lahat tayo is, ang root kasi natin nung tayo mga bata pa, most of us is from Catholic, di ba? Alam niyo yung time na, every time natatakot ako lumapit sa pare kasi and at the same time, madalang naman kasi ako talagang sumimba noon. I just don't know, madalang kaming dalahin ng nanay ko sa simbahan. And every time na darating kami sa simbahan, we have like this. And ang paalala kasi sa amin is kapag daw itong bread or yung ostya ay dumikit sa iyong ngala-ngala, sobrang makasalanan mo. Tama po ba? Amen? But it's not. Ano po ba yung pagkakalam nyo sa inyo ngayon na we are mas malapit tayo kay Christ? Pakisagot po, baka po meron tayong sumasagot na important call. Silent po mga No? So, alam lang po yan.
tayo meron. Ayun. So, di ba, ngayon na tayo ay maano na tayo, we are with God na, and we accepted God as our Savior. Ano po yung pagkakalam nyo every time na magte-take kayo nito, every first Friday of the month? Dahil po ba tayo is para mawala yung, to confess our sin, para mawala yung kasalanan natin, dumitigit po ba ang osya sa ating mga ngalangala? Hindi na po ba? It is to celebrate, no? Na tayo ay saved. We are saved. We are delivered. No? That God has sacrificed His life for us. He poured His blood. He shed His blood. And kinutay-gutay niya yung kanyang katawan. If you could remember yung movie na The Passion. Sino po nakapanood noon? Passion of the The Passion of Christ. Sobrang, nasa sinihan kami noon, group of teachers kami nanood nung time na yon sa sinihan. Talagang wala akong maririnig kundi habulbul ng mga tao. And it was very, very powerful talaga na movie. So again po, so today as we partake the elements and para pag-alalahanin natin ang breaking of bread and pag-share ng break. Mine is, sabi nga po dito sa Corinthians, 1 Corinthians sabi nga po dito sa 1 Corinthians 11:23. So for I have received from the Lord what I also passed on to you. Taas po natin yun, no? The Lord Jesus, on the night that He was betrayed, He took the bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Let's take it. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo, mag-isa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. At pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, "Ang inuming ito, ang bagong kasunduan na pinatibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin." Ito ang sano ng bagong tipan, inumin mo ang ibahagi. Ito ang sano ng bagong tipan, inumin mo mag-isa. Yan ang dugong lumana upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay luminis. Tayo po natin.
Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Sa muli, Panginoon, we are celebrating, O Lord God, the resurrection of, O Lord God, na binigay mo sa amin, the deliverance na binigay mo sa amin, O Lord God. Sa pag-save sa aming mga buhay, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, dahil hindi dahil sa iyo, O Lord God, wala itong joy na nararamdaman namin, O Lord God. Wala itong freedom na nararamdaman namin, O Lord God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil sinacrifice mo ang iyong sarili, O Lord God, dahil sa amin, O Lord God, na not worthy, O Lord God, but because of you, O Lord God. Nagkaroon kami ng chance, O Lord God, na malagay yung aming mga pangalan, O Lord God, sa aklat, O Lord God. At muli, Panginoon, sa huling sandali, O Lord God, kami, O Lord God, ay punta sa iyo at tatabi sa iyo, O Lord God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Tatawang pinayuhan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghihirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Yan ang lubong dumana upang ikaw ay luminis. Yan ang lubong ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigil. Maraming salamat, Cordell. Let us remain standing. 2 Corinthians chapter 13, verse 14, it says, "The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all." Let us lift up our hands to receive the grace and blessings of our God. Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat kami sa katagumpayan sa mga sandaling ito, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa patuloy na paggamit mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Sa mga sandaling ito, tinatanggap po namin ang iyong mga pagpapala sa amin at sa aming buong pamilya, Panginoong Diyos. Kabilang po ang buong pamilya ng JCL, nandito man sa araw na ito o wala po sa araw na ito, Panginoong Diyos. Ganun din po yung mga kapatiran namin na hindi na po namin na nakakasama or malimit namin makasama, Panginoong Diyos. Continue to guide them, continue to touch their hearts, Panginoong Diyos, upang manumbalik sila sa init ng kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa pagpapala sa iyong biyaya sa bawat isa sa amin, kabilang aming mga buong pamilya, Panginoong Diyos. At ganoon din po sa aming pansamantalang pag-iwalay sa mga sandaling ito. Lead us and guide us through the Holy Spirit. You deserve the highest glory, you deserve the highest honor, you deserve the highest praise. Lahat naman ito, we pray it in your Son, name Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, to you. May palak din. Kaulo muna, kaulo. Salamat ako sa unang-una sa Panginoon na binigyan niya ako ng pag-asa at saka sa
bawat isa po na nag-break po ng birthday ko po. Sa Ito ano? po bukas. Ayan, 34 years old na tayo. Bata pa! Congrats sa program na lagi tayong nakakatalo sa gawain. Always good din po. Pinagkaloob na po palagi sa akin ng Panginoon. Yun lang. Tsaka lagi po tayong invite dito sa gawain. Huwag tayong mga nakalimutan. Sa Panginoon lamang po.